Kung isa ka po sa mga holder na XRP o may balak kang pumasok sa market nito, siguraduhin mong panuorin ang buong video na ito. Sapagkat ang focus po natin ngayon ay ang pinakabagong update sa kasong po ni Ripple laban sa SEC o ang United States Securities and Exchange Commission. Marami po ang nalito at nagtaka. Hindi ba't ipinagbawal ng korte ang institutional sales na XRP? Paano ngayon na sinasabi ng kanilang abogado na hindi pala ito apektado? At ano nga bang totoo? Malaki ba ang epekto nito sa hinaharap ni XRP? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano ba ang nangyayari sa kaso ngayon ni Ripple laban sa SEC. Ang labanang ito sa pagitan po ni Ripple at ng SEC ay isa sa mga pinag-uusapang issue dito sa mundo ng crypto. Ang pangunahing issue dito ay kung ang pagbebenta ni Ripple ng XRP tokens ay lumalabag sa batas sa securities sa Amerika. Ayon po sa SEC, nagbenta raw si Ripple ng halos $728 million worth ng XRP sa mga institutional investors nang hindi po sila nagparehistro ng securities. Isang malinaw na paglabag sa Section 5 ng Securities Act. Pero nitong nakarang linggo, isa pong malaking balita ang lumabas. Isang abogado na si Ginong Frederick Spooley ang nagpaliwanag na ang tinatawag na injunction na ipinatupad ng korte ay hindi po tumutukoy sa mga institutional sales na XRP sa kasalukuyan, kundi sa mga bentahan na naganap bago pa ang taong 2018. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng institutional sales sa kasong ito? Magandang linawin natin na ang salitang institutional sales ay may partikular na kahulugan sa legal na konteksto ng kasong ito. Ayon po kay Ginong Spooley, ang tinutukoy na institutional sales na ipinagbabawal ng korte ay yung mga ginawa mula sa simula ng Ripple hanggang sa taong 2018 lamang. Ibig pong sabihin, si Ripple ay hindi na pwedeng gumawa ulit ng parehong klaseng transaction na ginawa po nila noon. Pero hindi po sila pinipigilan na magbenta ng XRP sa institutional investors kung ito ay compliant or sumusunod sa mga patakaran ng SEC ngayon. Bakit naman po hindi nasakop ng injunction ang mga future sales nitong si Ripple? Sabi po ni Ginoong James Farrell, isa pang legal expert, hindi naman outright ban ang ginawa ng korte sa institutional sales. Ang totoo, ang layunin po ng SEC ay pigilan ang pagbebenta ng unregistered securities. Kung susunod po si Ripple sa batas, gaya ng pagrehistro ng securities or paghingi ng no action letter mula sa SEC, maaari pa rin po silang makapagbenta ng XRP sa institutional clients. And yan, ang no letter action naman ay isa po itong dokumento mula po sa SEC na nagsasabing hindi sila magsasampa ng kaso laban sa isang kumpanya kung susundin ito ang partikular na kondisyon. Ito ay isang paraan ng mga kumpanya para malaman kung tama o legal ang kanilang mga galaw. Ngayon is ano naman ang naging tugon dito ng Ripple sa isyong ito? Dahil sa kasong ito, si Ripple po ay gumawa na ng malaking pagbabago sa kanyang business strategy. Ayon po sa Chief Legal Officer na si Ginong Stuart Alderoty, ay matagal na raw nilang itinigil ang dating paraan ng pagbebenta ni XRP. Sa ngayon, mas transparent na si Ripple pagdating sa institutional transactions at mas sumusunod na sila sa mga panuntunan ng SEC. Mula po noong taong 2018, nag-shift na itong si Ripple sa mas malinaw at legal na pamamaraan ng pagbebenta ng XRP. Hindi na po nila inuulit ang mga pagkakamali noong una. Bagkus ay mas nagiging bukas po sila sa pakikipag-ugnayan sa mga regulators. Ngayon ay may posibilidad pa ba na lumala ang kaso nitong si Ripple? Bagamat mas maliwanag na ngayon ang estado ng injunction, hindi pa rin po tuluyang tapos ang legal battle. Ayon po kay Ginoong Mark Fagel, isang dating abogado ng SEC, posible
na hindi na ituloy ng SEC ang kanilang appeal. Pero hindi po ito sigurado hanggat wala pang opisyal na pahayag. Sabi naman po ni Ginong Bill Morgan, isang XRP lawyer, posibleng kailanganin pa ng panibagong botohan mula po sa SEC upang tapusin ang settlement. Ibig pong sabihin, kahit pa malinaw na ang legal interpretation, may mga teknikalidad pa na kailangan pong resolbahin. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors dito sa Pilipinas. Kung isa ka pong Pinoy na may XRP holdings dyan o balak mo palang na bumili, magandang balita ito para sa atin. Ibig pong sabihin kasi nito, ang ibig pong sabihin kasi nito ay mas may stability itong sa XRP sa legal side. Dahil hindi po kasama ang future institutional sales sa ipinagbawal ng korte, may malaki pa ring oportunidad para kay Ripple na mag-operate ng legal at lumago sa hinaharap. Mas lumalakas po ang posibilidad na hindi pa babagsakin si XRP dahil po sa kaso. Kaya posibleng tumaas pa ang tiwala ng market sa kanya. At kapag tumaas po ang tiwala, may chance na sumunod din ang presyo. Gayunpaman, dapat po nating tandaan na kahit mukhang klaro na ang lahat, may mga legal na usapin pa rin na maaring umapekto sa performance ni XRP sa market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pagkakalinaw ng saklaw ng injunction ay isang malaking hakbang para kay Ripple. Ipinapakita po nito na hindi sila pasaway o baliwala sa batas. Sa halip, handa po silang magbago at makipagtulungan sa mga regulators. Isa po itong magandang halimbawa para sa iba pang crypto projects. Sa isang mundo kung saan marami ang scam at hindi po klaro ang patakaran, mahalaga na may mga project tulad po ni Ripple na willing sumunod at baguhin ang kanilang sistema. Kaya kung tuloy-tuloy po ito, hindi lang sa XRP ang makikinabang, kundi ang buong crypto ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.